Hello, magandang araw po sa ating lahat. So, kamusta kayo? Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, si Sir Glenn. Kung bago kayo dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, share at saka subscribe. And please don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated pag nag-live tayo at mag-upload tayo ng mga video. So, ngayong umaga, pag-usapan natin itong hirit ng kampo ni Rodrigo Roa Duterte na kung saan ay pinababasura, no, ng mga abogado ni Digong sa International Criminal Court ang kaso sa issue po ng jurisdiction. So ano itong ipinalabas nila kasi May 1 kahapon, no, naglabas ng mga documents. Tapos ito daw po ay ang mga what we call this payback time. Tsaka sinasabi nila na ito daw po ay good news kasi nagkaroon sila ng panibagong file. Nung nag-file sila ng bagong documents sa International Criminal Court na kung saan ay pinag-uusapan dito yung issue ng jurisdiction. So ayon po sa ating nabasa, sabi niya, a newly filed documents at the International Criminal Court, no? Summary daw po for Filipino and the international community supportive of Duterte. So ang target nitong ang target nitong mga lumalabas sa social media, nag-file daw sila ng mga dokumento. Okay. Sabi niya, a newly filed document of the International Criminal Court reveals na itong si PBBM, sabi po ng mga abnormal na mga Duterte supporter, okay, has given written assurance that his administration will not cooperate with the ICC. Alam mo, sa totoo lang, matagal na yung issue na yan. Sinabi na po ng ating mahal na Pangulo na ang Pilipinas ay walang jurisdiction ang International Criminal Court. But the ICC continue their investigation. At ang nangyari doon, kasi hindi naman po tinitingnan kung ano yung present. 2016, 2019 pa. So, nag-withdraw ang Pilipinas na sa ICC 2019. Pero hindi ibig sabihin na wala tayong responsibilidad sa International Criminal Court. Ang problema kasi sa mga Duterte Rehard supporters, issue ng jurisdiction at political. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin nila yung alibay na pinopolitika. Oo, si Rodrigo Duterte. Bakit sila nag-file ng May? Kasi dapat matapos na both defense and prosecutor. Dapat sa July, bago mag-September 23, bago mag-confirmation of charges, dapat mailatag na ng both sides yung mga documents. Pero itong sinabi nila sa kanilang ging file, no, that the administration of PBBM has given written assurance that this administration will not cooperate, sabi niya, with the ICC in its case against former President Rodrigo Roa Duterte. So the Duterte legal team argue, no doubt, that this is the proof that the ICC has new jurisdiction. Yun daw kuno. Ewan ko nga kung saan napunta yung mga utak ng mga Duterte supporter. Hanggang ngayon nga, wala nga sinabi ang Supreme Court, no? Hanggang ngayon nga, yung mga petition nila, puro denied ng mga legal team ni Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. Oo, at saka membro ng kanyang pamilya. Yung pinangahawakan ng mga Duterte supporter at ng abogado doon sa ICC ay yung written assurance daw ng ating mahal na Pangulo na ang ICC ay walang jurisdiction sa Pilipinas. Kasi po, ang Pilipinas daw di umano ay nag-withdraw from the Rome Statute before the investigation began in 2021. Nakalimutan ng mga uplok na ito na 2017 or 2016, nag-complaint na laban kay Rodrigo Duterte doon sa International Criminal Court. So ngayon, kay sinasabi nila that there is daw the written assurance from the Marcos administration na wala diyang jurisdiction ang ICC dahil hindi daw makipag-cooperate ang Pilipinas. So, ang sinasabi nila that this administration is implicitly backing Duterte by rejecting ICC involvement. The ICC Legal Council or authority is being challenged on the basis of Philippine sovereignty.
andyan naman tayo ng issue ng soberanya na yan. Kung walang jurisdiction ng ICC, pagkatapos mag-withdraw, ang Pilipinas sa panahon ni Rodrigo Duterte, bakit sila nagtuloy ng kanilang preliminary investigation? Mga uplok ba kayo? Hindi pa si PBBM ang presidente, itinuloy pa rin ng ICC ang kanilang investigation. Kasi, ang tinitingnan ng ICC doon, yung kaso niya before nag-withdraw si Rodrigo Duterte. At titingnan pa kung ano yung basis at saka kung ano yung reason ng pag-withdraw. Anong tingin ninyo sa International Criminal Court Judge, mga bobo? Huwag niyong isali ang political kay walang pakialam ang ICC sa issue ng politika sa ating bansa. Ang gusto ng International Criminal Court, mapanagot ang nag-commit ng crime against humanity. Hindi po ang loyalty nila sa inaakusahan, kundi sa kung ano ang nabiktima at sino ang mga nabiktima. Kaya hindi garanti, mga kamunting tinig, okay, na nag-withdraw ang Duterte administration noong 2019 sa International Criminal Court, wala na po silang jurisdiction. Kasi, hindi pa naging Pangulo si PBBM, kinasuhan na po si Rodrigo Duterte, nireklamo na po sa ICC. Ang gusto lang ipalabas kasi ng mga Duterte Dehad supporters, kasangkot ang mahal na presidente sa kidnapping di umano kay Rodrigo Duterte dahil nakinig sila kay Harry Roque. Ang sabi po din ang defense daw po call for the entire case to be nullified and dismissed immediately. Ay abaw inutusan ng Defense Council or ng defense team, okay, tinatawagan niya ang International Criminal Court na the entire case to be nullified and dismissed immediately. Ay abaw. Do you think magpakahirap lang ang prosecutor? Mag-release lang ng warrant of arrest ang International Criminal Court para lang agad-agad nandoon na yung suspect? Inalified nila kaagad ang dismiss ang kaso immediately? Patawara naman ito. Alam mo kung makautos to. So ito lang tatlo. So ang summary ng documents nila naging file sa International Criminal Court is number 1, the Marcos government is implicitly backing Duterte by rejecting ICC involvement. Kasi nga, ang sinasabi nila ay nag-issue naman ng written assurance ang Marcos administration na hindi po tayo makipag-cooperate sa ICC. So, kung ganun ang nangyari, so, in that case, former President Rodrigo Duterte, okay, the legal team argue that this is a proof that the ICC has new jurisdiction. Wow. Bright na ang mga abogado nyo. Bahala mo dira, oy. Tapos, sabi po nila, the ICC legal team daw, okay, or the ICC legal authority is being challenged on the basis of Philippine sovereignty. Alam mo, hindi na pinag-uusapan yung sovereign, yung Philippine sovereignty sa International Criminal Court. Ang tinitingnan dyan is the probable cause. At hindi lang basta-basta sabihin nyo, nag-withdraw na kami, hindi na kailangan, wala na kaming pakialam dyan sa ICC. No. Hindi po ganun ang nature ng International Criminal Court. Kahit itanong nyo pa kay Roque, kaya nga si Roque, bright man na, pero hindi naging member ng kanyang legal team. Tapos, ang depensa, call for the entire case to be nullified and dismissed immediately. Parang diktador ang dating ng mga legal counsel ng mga Duterte, no? Parang akala mo sila lang yung may alam. Kasi mga kamunting tinig, logic-wise, kung walang jurisdiction ng International Criminal Court sa kaso ni Rodrigo Roa Duterte, bakit ipinagpatuloy pa nila ito, hindi pa nakaupo si PBBM? At nagpatuloy na pagtuloy ang malakas na ito dahil magaling ang mga abogado ng mga biktima. Magaling ang tumutulong, okay, sa mga biktima para makapagbigay ng ebidensya doon po sa International Criminal Court prosecutor. Kaya nag-imbestiga si Karim Khan. Diba? So, sabi po ng mga Duterte diehard supporters ng mga naniniwala na this shows daw that even the current administration affirms
that the Philippines has no right or to handle in its own affairs without foreign interference. For international supporter, this memorandum is critical defense of Duterte's leadership. Framing the ICC's case is illegitimate, politically motivated, and without the cooperation of the Philippine government. Guys, tandaan po ninyo, ha? Magaling ang mga abogado ng mga biktima. So ngayon, kung sinasabi ninyo that this case is illegitimate, so doon kayo nagkamali. Paano magiging illegitimate? 8 taon na ito pinag-aralan. 8 taon po naghintay, almost 8 years. Correct me if I'm wrong. Naghintay ang mga biktima. Saka lang kayo nag-argue na saka lang kayo nagganyan. Dapat noon pa nung hindi pa hinuli si Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo man pala ng mga ganito, bakit hinayaan ng mga respondents? Yan ang problema, hindi nyo sinasagot. Kasi ang communication dyan from ICC, to the suspect. Like for example, si Bato, si Bongo or whatsoever. Natamaan si Rodrigo Duterte kasi command responsibility. So siya talaga yung kinasuhan doon at may mga perpetrators na siyam na abangan natin kung dadamputin sila. So dapat itong mga alibay na to, mga kamunting tinig, ginawa na to dapat ng Duterte supporter or ng abogado ni Rodrigo Duterte. Dapat pinag-aralan nila to. At saka aminado naman si Rocky na hindi naman nakinig si Rodrigo Duterte. Tama? Kasi prosecutor daw siya. Pero yung 16 pages na naging file na bagong documents at the International Criminal Court ng Defense Council, sinamarize lang nila sa 3 that the Marcos government is implicitly backing Duterte by rejecting ICC involvement. So ibig sabihin daw, sinusuportahan daw po ng gobyerno si Rodrigo Duterte dahil sinabi ni PBBM na walang jurisdiction ang International Criminal Court. Hindi daw makipag-cooperate. Ganun ang kanilang argument. And another one daw is the ICC Legal Council or the legal authority is being challenged on the basis of Philippine sovereignty. And the defense calls for the entire case to be nullified and immediately dismissed. Kasi daw, sa totoo lang, illegitimate daw po yung kaso sa ICC against Rodrigo Duterte. Politically motivated daw yung kaso laban kay Rodrigo Duterte sa ICC. And at the same time, without cooperation of the Philippine government, kaya dapat ibasura immediately. So bakit ngayon lang yung ito ginawa? Dapat noon pa nung hindi pa dinampot si Rodrigo Roa Duterte. Dapat nakipag-cooperate na kayo sa gobyerno. Dapat hindi kayo nagiging pride. Gusto kong sabihin sa inyo, dapat ginawa ninyong alas, ginawa ninyong support team ang gobyerno. Paano? Inaway nyo ng inaway ang gobyerno. Ngayon, sa gobyerno din pala kayo magpapasaklolo sa pamamagitan ng pagbaliktad ng kwento na sinusuportahan ng gobyerno si Rodrigo Duterte. Kaya sa pamamagitan daw ng hindi pag-cooperate. Klarong-klaro, the government will not cooperate, but they didn't disallow the ICC prosecutor to conduct their own investigation. Klaro naman yan The government will not cooperate. Pero sa punto ng pagpapatupad ng pag-aresto kay Rodrigo Duterte, hindi pwedeng hindi tayo mag-cooperate. Kasi involved na dito ang international community. We have international obligation, lalong-lalo na po sa international police. Naintindihan po ninyo mga Duterte supporter? So ngayon, ang depensa ninyo para ibasura, i-dismiss, i-nullified immediately ang kaso ng Rodrigo Duterte, yung sinasabi ninyo, binabakapan ng gobyerno si Rodrigo Duterte dahil po sasabi ng Pangulo hindi makipag-cooperate, di gobyerno din pala pag-asa nyo.
bakit binalahura ninyo? Bakit hindi kayo nakipagtulungan? Bakit binabaliwala ng kampo ni Rodrigo Duterte ang advice ni Roque during that time? Even Rodrigo Duterte mismo, binaliwala yung advice ni Roque pagdating po sa International Criminal Court. Ang number one na pagkakamali again ni Rodrigo Duterte, ang pagkalas sa International Criminal Court. Kasi kung member pa sana tayo ng ICC, membership pero hindi ibig sabihin yung essence ng pakikipagtulungan natin sa International Tribunal, mabaliwala. No. Mali po yun. Yung interpretation, it is because nag-withdraw ang Duterte administration. But the ICC will determine the reason. Matagal na pong alam ng ICC ang dahilan ng Duterte administration kung bakit sila kumalas. Self-serving and not for the interest of the Filipinos. They withdraw as a state party of the Rome Statute. It is because of their personal gain, personal advantage. Kasi alam nila na mali po ang kanilang dirty war on drugs implementation. Nakaviolate po ng crime against humanity. Because during that time, walang naglakas loob na mag-file ng kaso laban kay Rodrigo Duterte sa Philippine court, sa local court, domestic court. That's the reason why na nagpasaklolo ang mga abogado at ibang mga organization na tumulong sa pamilya ng mga biktima na ulila, okay, para lang ma-build up itong kaso na to. Nagpasaklolo sila dahil hindi po gumagana ang justice system during Duterte administration. Time na inimplement ang war on drugs. So yun po ang maliwanag, mga kamunting tinig. At saka, ang hindi ko lang gusto dito sa mga sinasabi ng mga Duterte supporter na now it's payback time. Once daw na makauwi na si former President Rodrigo Roa Duterte, humanda daw po ang lahat ng sangkot sa abduction kay Tatay Digong nila. Yan ang mali sa inyo. Yan ang kabaliwan ninyo. Kaya nga po napapahamak ang mga Duterte at nahihirapan ang mga legal team ni Rodrigo Duterte na ipagtanggol si Digong dahil yan ang mga pananalita ninyo. Sabi niya, now it's payback time. Once na makauwi si former President Rodrigo Duterte, humanda lahat ng sangkot sa abduction kay Tatay Digong nila. Anuhin nyo? Anong klaseng paghahanda? Yan ang problema sa inyo eh. Mga matatalim kayo ng mga dila, kaya nga nalulusaw ang defense team ni Rodrigo Duterte. Di lalong hindi makakabalik si Digong yan kasi may paghahanda, may pagbabanta na kayo. Tama? Ayaw payagan ng International Criminal Court na pabalikin si Rodrigo Duterte sa Pilipinas para maggulo dito. Ha? Naintindihan nyo? Pinapatupad lang ng local authority natin based on our obligation sa international community. Like for example, sa Interpol. Bakit magsabi kayo na humanda lahat ng sangkot sa pag-abduct kay Digong? Sangkot ang ICC. Tama? Tapos, ang sinasabi ni Harry Roque dito, may mga salita pa siya mga kamunting tinig na dito daw mapapatunayan ng ICC kung hindi sila nagpagamit sa politika. Kasi politically motivated. Anong kinalaman ng politika sa kaso ni Digong? Naintindihan ninyo? Politically motivated ba yung kaso ni Digong? 8 taon na po. Hindi pa siya nakaalis sa pwesto, may kaso na siya sa International Criminal Court. Ngayon lang po nadidesisyonan. Ngayon lang po pinalabasan ng warrant. Pagkatapos sabihin po ninyong politically motivated. Illegitimate ang kaso. Why? The prosecutor of International Criminal Court pay attention with this case. If that is what they call illegitimate. You think without the cooperation of the Philippine government, okay, given, because that is the stand of the government. We will not cooperate, but it not hinder the plan or the action or the move of the International Criminal Court prosecutor to conduct an investigation. And hindi po sinuko ng Pilipinas ang soberenya. Individual po ang sinurinder natin, and that is Rodrigo Duterte. And take note of that. This is the case of first impression. So therefore, even the Supreme Court cannot automatically give what we call this guidelines. Kapag halimbawa, magpalabas ulit
ng ganitong klase na warrant of arrest sa mga perpetrators kasama na magiging kasama ni Rodrigo Duterte sa usapin na ito. Ay, nako, mga God. So maraming salamat again. So, pinapabasura ng kampo ni Rodrigo Duterte ang kaso sa International Criminal Court. Inutusan ng legal team ni Rodrigo Duterte na ibasura ang ICC case ni Digong dahil illegitimate daw di umano, politically motivated, and without the cooperation of the Philippine government. Mga bugok. Ha? Mga bugok talaga. Okay? So, thank you very much. Mabuhay po tayong lahat. Huwag kalimutan mag-share, like, at saka subscribe. And please don't forget to click the notification bell again para lalo kayong updated sa ating mga video. And please, kung gusto nyo mag-join sa ating community, i-click nyo lang po ang join. Thank you very much. Mabuhay po tayong mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.